Paano yung se? Ganon din, ilalagay mo rin before the verb. Oh, sige. Yo me puedo levantar. Kopya, maestro. Or yung idudugtong mo siya sa hindi conjugated na verb, you can also say, yo puedo levantarme. Okay. Pero para wag kang malito, ilagay mo na lang siya sa unahan ng verb. Lahat naman niya kung hindi pa utos guys, ilalagay nyo before the verb. Yo me puedo levantar. Pag may negative maestro, yung no nasa umpisahan, di ba? Yun, no? Oo, nandito naman yan. Bago naman yung pronoun. Yo no me puedo levantar. Hindi ko kayang bumangon. Masakit ang ulo ko. Bakit ika? Ulo ba yung pinangtatayo? Kayo ng pilosopo. Baka naman. May ganun pilosopo eh. So, maestro, pag naging puedes levantarte, nagiging command yun? Not necessarily. Kahit makita nyo guys yung pronoun after ng verb, kung yung verb ay hindi conjugated, kagaya nito, hindi command yan. Kailan siya command? Pag kinonjugate mo yung verb. Okay po, thank you. No? Pero pag nakita mo siya, hindi conjugated yung verb, nakarugtong yung pronoun, hindi pa utos yun. Okay po. Sige, Asela. Ano pong sentido nung reflective siya sa present lang siya? Kasi parang, di ba po parang ganun din po yung meaning, kahit wala po yung me. Like paano? Yung, kunyari po, pwede naman po siyang pwedo levantar, parang gets pa rin naman po yung meaning niya. Oo, pwede rin yon. Pwede rin yung ganon. Pwede levantar. Kaya lang ganito. Pag nilagyan mo ng me, it automatically means na kaya kong bumangon, kaya kong ibangon ng sarili ko. Kasi pag inalis mo yan, yo puedo levantar, kaya kong ibangon. Ang alin. Okay. Pwedeng third person. Pwede kang maglagay ng iba dyan eh. Kaya kong yo puedo levantar el árbol. Kaya kong ibangon, itayo yung punong natumba. Gets po, maestro. Sige po. Tanong pa po? Sa chat may tanong. Halimbawa naman, querer. Querer naman, ganun din. No? Querer plus quiero ano ba? Quiero ano ba reflexive pronoun? What? Yorat. Jurat? Ano pa? I want to try. Fry? Tokar. Para iba ibig sabihin, tokar. Pwede naman tokarse, no? Parang iba ka ano nun. Ano pa? Pwede yun, pwede yun. Amar para maestro. Pwede. I want to love myself as much as Nakakawala yun. Nakakasisip ng tumar. Oo eh. Jo, me, conjugate mo yung querer. Quiero, tokar. Ganun lang siya. No, again, first verb lang i-conjugate. Ngayon, yung pronoun niya na si, tatanggalin mo siya, idudugtong mo dun sa unahan ng first verb. Pag negative naman, o di singitan mo ng no bago yung pronoun. Urong yung, pwede sa bagay, pwede mo nang tanggalin yung jo, no? Maestro, pagka patanong bale, doon tayo sa example kanina, na yung sa taas po, kaya niyo po bang bumangon? Ustedes, ustedes, pagkasi, ito lang, ustedes, estoy, bañándose, yan ba magpautos? Pautos o patanong? Patanong pala. Pag patanong, yun din siya eksakto. No, babaguhin mo lang ang tono. Usted se puede levantar. Kaya niyo po bang bumangon? Ganun lang siya.
Tapos basta pagpatanong yung ano, yung pronoun, yung mga yung say nakalagay sa Pwede huli, hiramin tama? ko yung green dyan. Pagpatanong, basta Sorry, hindi pa na utos sa cellphone. patanong, pasalaysay, o kung paano man, basta hindi pa utos, ang se o reflexive pronoun nasa unahan ng unang verb. Okay po. Nandito siya. Yan. Parehas Eh, paano? naman ang Sige, sentence Madam ng parehas lang naman ang sentence ng patanong at pasalaysay, maestro, di ba? Ang tono na lang at question mark ang pagkakaiba. Oo. Sa susunod siguro, sa level 7, i-discuss natin yung mga minor topics kagaya ng bukod sa patanong na babaguhin mo ang tono, no? Meron pa bang ibang paraan para gawing tanong ang isang sentence bukod sa same structure at binago mo yung tono? Meron pa kasing isang paraan para maging pantanongan. Pero ang mas common na ginagawa ng marami, binabago na lang yung tono. Pero yung ibang yung lagay natin sa level 7 natin pag-aralan. Gamit pala ng maestro, yung mga when, where, what. Ano po? Ganon din. When, quando. When, kailan ka dadating? Cuando llegas? No? Or, when will you arrive? Cuando llegarás? Ganon din naman siya. No? What did you eat? ¿Qué comiste? What did you say? ¿Qué dijiste? Ganon din naman siya. When? Where? ¿Dónde vives? Diba? ¿Dónde ano pa ba? ¿Dónde trabajas? Where do you work? Sa ano yon, Senyor Raven, after na ng level 5. No? Pero we will try to, subukan nating isingit ngayong level 4 or level 5. No? Kasi kailangan as early as possible magawa natin. Pero meron tayong dedicated level para dyan, yung after ng level 5. Maestra, question. Opo. For example, yung sentence na I hurt myself while cleaning yesterday. Yung word na cleaning, anong ang conjugation ba nun yung progressive o iba na? Tingnan natin I hurt myself. Yo me lastimar. Magiging yo me lastime. Mientras, limpiando. Pwede. Mientras estaba limpiando